Kamusta tayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga mga sir. Saan mang dako na mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. Welcome back ulit mga ka-59 at syempre ngayon may pag-uusapan tayo. Hindi lingid sa ating kaalaman, lalo na sa sumusuporta kay Sir Francis Leo Marcos, ang patungkol dito sa pagpasok ng nagngangalang Marian Faustino Victory, o mas kinilala ng lahat o ng karamihan bilang Inay Marian, bilang pagpapakilala niya sa kanyang sarili na siya nga ay isang Inay Marian. Marami ang mga nawindang sa mga balita ngayon mga ka-59. Actually, hindi na luma itong balita na ito. Noon pa man, lagi naming ina-announce sa mansyon na itong babaeng ito ay isa daw scammer. Isa daw itong manloloko at napakarami nitong naloko. Walang lumalabas na mga complainant noon, walang naniniwala sa mga sinasabi ng Secretary Yama. Walang naniniwala noon na kung bakit siya pumasok kay Sir Francis Leo Marcos o naging close, kunwari kuno, ay para mangbudol o mang-scam din. Walang naniniwala noon na marami na itong nabiktima noon pa man, bago pa ito pumasok kay Sir Francis Leo Marcos o dumikit kay Sir FLM. Marami ang mga nagsasabi noon na mag-ingat sa babaeng ito, lalo na sa mga taga-Sampaloc, Metro Manila. Marami ang nagsasabing budulera ang babaeng ito. Pero walang naniwala at walang nagreklamo noong mga panahon na yon. Dumating ang panahon na nagka-problema si Sir Francis Leo Marcos at andyan agad yung Marian na sumalo ng SPA na ito. At yun ang pinagmamalaki niya sa mga tao gustong mag-invest sa kanyang double, triple your money. Konting recap sa isang scam mga ka-59. Ang isang scam po ay pag-isipan po natin mabuti. Ang pera po na ating ini-invest ay hindi po kikita ng ganun kabilis yan kung yan po ay legal. Isipin nyo mabuti na ang legal nga, lalo na ang bangko, legal po yan. Magkano lang ang interest niyan sa loob ng isang taon? Bago may sasabihin na dito malaki ang interest, saan mo kukuha ng pang-interest? Doon din sa bago mag-i-invest, yung in-invest niya doon in-invest ng pangalawa, ibibigay doon sa unang nag-invest. Yung nag-invest ng pangatlo, ibibigay doon sa pangalawang nag-invest, and then sa pang-unang nag-invest. Paano kung wala na nag-invest? Ganun po yan, ikot po yan. Paano kung wala na nag-invest? Ay di wala na yung pera. Hindi na ngayon naibigay yung pera. Paano pa nagkahingian na ng mga pera? Gusto nang ibalik. Ay di wala nang nangyari. Nalubog na sa utang. Ito yung sinasabi na huwag ka masyadong magbalaki kung ang perang hawak mo ay hindi naman talaga literal na sa'yo galing. Ay hindi naman talaga pinaghirapan mo. Hindi mo pinuhunan ng dugo at pawis, kundi laway lang ang puhunan mo para magkaroon ng ganong karaming halaga, ganong karaming ari-arian. Kamutik na nga po dito si Miss Toni Fowler, o mas kilala nating Mami Oni, na mayroong 6 million follower I think sa kanyang YouTube. Dito makikilala natin, nakita natin na sumama itong Marian na ito kay Miss Fowler at dumikit. At meron pong paliwanag si Miss Fowler patungkol dyan. Pero hindi po natin muna pag-uusapan sa ngayon yan. Ngayon pag-uusapan natin patuloy yung pagpasok niya kay Sir Francis Leo Marcos. Marami ang nainganyo o nag-invest sa kanya. Meron pa kanyang negosyo na hindi naman daw epektibo, sinasabi ng karamihan ng mga umorder. Ngayon, nakilala din natin si Marian Faustino bilang kasama ng 14 Judas na nag-promote ng anti-FLM. Ngayon, ipagtanggol ninyo yung 14 Judas, ipagtanggol ninyo ang inyong Marian dahil sa kanyang patong-patong na reklamong natatamo ngayon.
Gusto ninyo magpatulpo, hindi natuloy kasi alam ninyo may mangyayaring hindi maganda at mabibisto ang inyong inay-inayan sa kalokohan niya. So heto na nga po mga ka-5-9, nagsulputan, naglabasan ang mga nagreklamo. Una, pwede natin sabihin na malamang dahil sa politika, dahil tumatakbo siya bilang isang konsehala. Tama ba? So ayun nga mga ka-5-9, tumatakbo ito bilang isang konsehala ng District 4 ng Sampaloc, Manila. Ayan. Pwedeng sabihin na maaring sa politika, pero I doubt mga ka-5-9, Noon pa tayo winawarningan dito sa babaeng ito. Winawarningan na scammer nga daw ang babaeng ito. So maraming nagreklamo, sabi dahil lang sa politika. And then later on, eto na nga po si Miss Toni Fowler. Lumabas yung kanyang reaction video na pilit inaalis sa Facebook, kaya nag-live siya sa kanyang YouTube channel. At pag-uusapan natin po yan sa susunod na video. Ngayon, yung 14 Judas na nag-promote dito kay Mary Ann, dito hindi ko na siya piling tawaging i-address yung kanyang nanay Mary Ann o inay Mary Ann. Hindi ho siya karapat-dapat. Unang-una sa pagkukonsinti niya kay Ngak-Ngak, sa pagkukonsinti niya sa mga ibang mga vlogger na mga hayop, na mga kupal, na mga ugag, wala ho siyang naitulong na maganda. Maaari siguro sa pera, siguro kasi kaya nga sila nag-promote dahil baka nabayaran ang 14 Judas na ito. Ngayon, ipagtanggol ninyo ito. Kayo mga 14 animal dyan, ipagtanggol ninyo itong inay victory ninyo, inay Mary Ann ninyo, na tinatawag ninyong inay, na tinatawag ninyong nire-respeto ninyo, na tinatawag ninyong wala pang proof. Katulad nga na sinasabi ni Ngak-Ngak, ay pwede pa daw maabswelto si Mary Ann. Paano maabswelto ito? Ang abswelto dito is kulong lang. Hindi lang ho tinatawag na 10 piso o 1,000. Mahigit 30 million mga ka-5-9. Mahigit 30 million. Maaaring siguro bibigyan ng kaunting pansin ito ni Mr. Rapi Tulfo o ng kanyang staff, pero hindi full kasi winawarning na po palagi ni Mr. Rapi Tulfo noon pa na kapag ganitong klaseng sistema ng pamamalakad sa kaperahan ay ito po ay scam at hindi na po siya mag-i-entertain ng mga ganitong klaseng kwento. Ngayon, ang maganda na lang gawin dito mga ka-5-9 is yung mga nagreklamo mag-file ng formal complaint para po masumpina, malitis, malaman kung may babalik pa ba ang pera o hindi. Katulad ng mga na-scam noon. Marami ang mga na-scam noon mga ka-5-9 na iba't ibang mga ganitong klase rin ng pamamaraan sa ating bayan. Nakulong nga po yung mga nagpapalakad dito. So alam naman natin, pera lang kung meron siyang mahigit 30 million or should I say 33 million na kaya niyang i-return sa mga investor, then fine. Mahigit 700 katao ang nagrereklamo. Ngayon, kung itong 700 katao magsabay-sabay ng complaint, magsabay-sabay kayo ng complaint, formal complaint, itong 700 katao na ito, para dito kay Mary Ann, nang malaman niya kung anong hinahanap niya. Kung totoo man at mapatunayan na siya nga ay scammer, at itong 700 katao na ito ay magkukomplain ng sabay-sabay, o kahit pa isa-isa, basta 5 isang araw, 10 isang araw hanggang makompleto yung 700 na nagrereklamo. At mabayaran niya lahat. Lahat mabayaran niya. Hindi lang sa pangako sa kasulatan, kundi maibigay niya kaagad yung cash. Dahil kung ito ay mga ngako lamang na babayaran kita in this time, gagawa ko ng promissory note, what the heck? Bakit pa? Nasaan yung pera? Saan napunta? Saan napunta yung sinasabing 33 million?
May nagsasabi pa nga dyan si Ngak-Ngak na ang iba daw na na-scam daw ni Mary Ann ay napunta daw sa tulong kay Sir Francis Lea Marcos. O ibig sabihin, to the point na sinabi mo yung ganung word, Ngak-Ngak, ibig lamang sabihin, inaakusahan mo na si Mary Ann na isang scammer. So word na sinabi mo is yung ibang nabudol o ibang na-scam ni Mary Ann ay tinulong kay Sir Francis Lea Marcos. Ibig lamang sabihin noon pa lang in that time, sinabi mo, ay inaakusahan mo na ang iyong nanay-nanayan na isang scammer. Tunay nga mga ka-5-9 na hindi nagtatagal ang lahat. Lalabas at lalabas ang hustisya. Lalabas at lalabas kung sino ang naaargabyado. Lalabas at lalabas kung alin ang tama. Ngayon, ang panawagan ko doon sa mga talagang nabiktima, kung talagang nabiktima po kayo at kung ito po ay legit at totoo, na kayo po ay nabiktima, file na complaint po, formal complaint para sa taong ito. Mary Ann Faustino Victory, umas kilalang Inay Mary Ann, tumatakbong konsihala sa District 4 ng Sampaloc. Kung kulang po ang inyong kaalaman o pagkakilala sa totoong pangalan o kung anuman, punta po kayo sa District 4 ng Sampaloc. Malalaman niyo po doon. File the complaint, malalaman natin kung ito ba hihimas din ng rehas o kaya ba niyang bayaran yung 33 million kaagad-agad. 14 Judas, ngayon niyo ipagtanggol ang inyong Inay Mary Ann. Ngayon kayo gumawa ng vlog patungkol dito sa Inay Mary Ann ninyo na mahal ninyo, na ayaw ninyong paniwalaan na siya ay isang scammer, na ayaw ninyong paniwalaan na marami siya na biktima sa kanyang double, triple the money, na ayaw ninyong paniwalaan lahat ng sinasabi noon ng kampo ng mansyon, lalo na ni Secretary Yama. Dito natin magkakaalaman mga ka-5-9 kung hanggang saan talaga ang iyong pagdadasal, Miss Mary Ann. Kapag napatunayan na ikaw nga ay isang scammer at hindi mo na ibalik ang perang dapat na para sa mga tao, 100% hihimas ka rin ng rehas. Maraming salamat po mga ka-5-9. Sa susunod na video ulit mga ka-5-9, pag-usapan natin si Miss Tony Fowler at si Inay Mary Ann. Maraming salamat po. Hanggang dito lang muna tayo. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Lagi po natin tatandaan mga ka-5-9 na ang lahat ng balitang ating naririnig, pag-isipan natin mabuti bago natin ito paniwalaan. Pagtagpi-tagpiin natin kung ano yung ating narinig, kung ano yung ating nabasa. Bago natin pagsamasamahin, i-analyze natin kung ito ba ay may katotohanan o pawang kabaliwan lamang. Maraming salamat po. At huwag po natin nakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. Salamat po. Boom boom!